Inianunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO ang pagkumpleto ng mga flood control structures sa kabaan ng Piñaranda River na makikinabang ang 5 barangay na matatagpuan sa mga pampang nito sa Gapan City, Nueva Ecija. Ang mga barangay na ito na nanganganib sa pagbaha dahil sa pag-apaw ng ilog at lahat ng maraming populasyon malapit sa sentro ng lungsod ay kinabibilangan ng Pambuan, San Lorenzo, San Vicente, Santo Niño at San Nicolas. Ayon kay District Engineer Elpidio Trinidad, ang natapos na flood control structures na nagkakahalaga ng 530.75 million pesos sa kabuuan ay sumasaklaw sa haba na 1,888.8 linear meters at may kasamang 10-meter wide road dike. Dagdag pa niya, bago ang pagpapatupad ng mga flood control projects na ito, ang mga barangay sa tabi ng ilog ay nakaranas ng regular na pagbaha, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Samantala, binanggit ni Assistant District Engineer Robert J. Panaligan na ang paulit-ulit na pagbaha dahil sa kakulangan ng mga sistema ng proteksyon sa baha sa mga lugar na ito ay nagresulta sa pagkalugi ng pananim, epekto sa mga lokal na negosyo, pagkagambala sa transportasyon at pinsala sa mga tahanan at iba pang mahalagang pampublikong istruktura. Karagdagan pa, ang magkakaugnay na ang mga istrukturang pang-kontrol ng baha ay maaaring magsilbing bypass road na nag-uugnay sa Cabiao, San Isidro, Gapan City at Piñaranda na maaaring makatulong maiwasan ang pagsisikip ng trapiko sa munisipyo at sentro ng lungsod. Sinabi pa ni Panaligan na ang dike road na ito ay hindi lamang magpapahusay sa katatagan ng baha, ngunit magbibigay din ng mahalagang koneksyon sa transportasyon, higit pang sumusuporta sa mga lokal na aktibidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng akses sa mga mahalagang serbisyo. Lubos ang pasasalamat ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Nueva Ecija sa natanggap na Certificate of Condonation and Release of Mortgage o COCROM na ipinamahagi ng Department of Agrarian Reform o DARA. Ang distribusyon ng nasa 9,832 COCROM sa 6,000 ARBs ay pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, lagpas 270 million pesos pagkakautang ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa Nueva Ecija ang mawawala na dahil sa natanggap na COCROM sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act. Kabilang sa mga benepisyaryo dito ay si Guillermo Lumibaw mula sa bayan ng Talavera na humigit 30 taon nang nagsasaka. Pasasalamat din ang ipinaabot ni Ernesto Adriano mula sa bayan ng Quezon na hindi na maalala kung magkano ang pagkakautang sa lupang sinasaka dahil taon pang 2014 nang huling makapagbayad. Kaugnay nito, nilinaw ni Pangulong Marcos na hindi pa rito natatapos ang pamamahagi ng COCROM sa Nueva Ecija dahil mayroon pang nakalinyang mahigit 4,000 magsasakang tatanggap ng tulong mula sa pamahalaan na sa kabuuan ay may mahigit 500 million pesos na utang para sa lupang pang-agraryo. Maliban sa ipinagkaloob na COCROM ay pinangasiwaan din ng Pangulo ang distribusyon ng agri-credit checks na nagkakahalaga ng halos 41 million pesos para sa 471 ARB sa Nueva Ecija. Isa sa 12 Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs na tumanggap ng tseke ay ang Kaagapay Agrarian Reform Cooperative mula sa bayan ng Talavera na tumanggap ng higit o humigit 6 million pesos pautang na mapakikinabangan ng mga miyembro.
Ayon sa kanilang Pangulo na si Arnel Jason Baldadera, malaking tulong ito para sa mga miyembro ng ARBs na bukod sa mababa lamang ang interes ay hindi na sila mababahala na maantala ang kanilang paghahanda sa bukid dahil nakagayak na ang pondo sa oras na kanilang kailanganin. Regular nang matatamnan ng palay ang may 1.2 milyon ektaryang sakahan sa bansa ngayong inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Ito ang nagsilbing regalo ng punong ehekutibo para sa mga magsasaka sa pagdiriwang ng kanyang ika-67 taong kaarawan na ginanap sa Gimba, Nueva Ecija. Ayon kay Municipal Agriculturist Nida Lanusa, pinili ni PBBM na sa kanilang bayan ganapin ang paglulunsad nitong abot kayang pautang dahil ang Gimba ang may pinakamalaking lupang sakahan ng palay sa Nueva Ecija na umaabot sa 15,514 na ektarya. Ang Agri-Puhunan at Pantawid Program ng Department of Agriculture o DA ay isang komprehensibong credit facility para sa mga magsasaka sa pag-access ng mga binhi, pataba, pestisidyo at langis at maging ng mga serbisyo tulad ng makinarya at drone. Kwalipikado sa programa ang mga magsasaka na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. May lupang sakahan na hindi hihigit sa 2 hektarya, walang outstanding loans mula sa mga former lenders o sa DA Agricultural Credit Policy Council, walang negative findings at nakakumpleto ng mga teknikal na pagsasanay sa palay. Bawat benepisyaryo ay may maximum credit na 60,000 pesos kada hektarya kada panahon ng pagtatanim kung saan 28,000 pesos kada hektarya para sa produksyon ng bigas ang input credit habang 32,000 pesos kada hektarya ang subsistence allowance. Ang long term ay 180 days o hanggang matapos ang panahon ng pagtatanim. Ito ay may interest rate na 2% kada taon. Paliwanag ni DA Secretary Francisco Teo Laurel Jr., bawat benepisyaryo ay pagkakalooban ng Interventions Monitoring Card o IMC na magsisilbing electronic wallet kung saan maaari nilang makuha ang mga intervention sa mga DA-accredited merchant. Ito ay maaaring makuha sa pamagitan ng mga automated teller machines, online banking at over-the-counter bank transaction. Target ng DA na mamahagi ng IMC sa may 5,000 magsasaka sa gitnang Luzon ngayong Setyembre. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang Agri-Puhunan at Pantawid Program ay nabuo bungal ng seryosong pakikinig ng kanyang administrasyon sa karaingan ng mga magsasaka. Tinitiyak niya na habang tinutugunan ng pamahalaan ang mga pangailangan ng magsasaka sa binhe, pataba, pestisidyo at post-harvest facilities, sasabayan niya ito ng pagkukumpleto ng iba pang kailangang infrastruktura. Uunahin na rin ang pagpapagawa ng tulay na mag-uugnay sa mga barangay ng Balbalino at Santa Ana sa bayan ng Gimba. Inatasan niya si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na isama ito sa mga prioridad sa tulay ng Pangulo Program ng ahensya. Lubos naman ang kagalakan ni Virgilio Antonio Villa, benepisyaryong magsasaka na may 1 hektaryang sakahan sa lungsod Agham ng Muñoz sa Nueva Ecija. Anya, malaking tulong ang programa dahil higit na mababa ang 2% interes kumpara sa 5 hanggang 7% interes kung uutangin sa pribadong institusyon. Samantala, isinabay na rin ni Pangulong Marcos ang pagkakaloob ng nasa 12 mga makabagong makinaryang pangsaka. Bahagi ito ng mga pinondohan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund mula sa nakolektang taripa sa mga inaangkat na bigas ng pribadong sektor sa ilalim ng Republic Act 11203 o Rice Tarification Law.